So anyway, siga po dato na pagkala ito ni ekonomista, Professor Christopher Bakungan. Sir Chris, mo pa nga inin aga live kita mo mo radio taklo bari mo Vin sa pangaga sir. Good morning. Open aga, Kuya Vince. Well, anyway, anot baga experience nimo kakulop halabay pila mga gasolinahan? Harayo pagad simbakula baga di gada siguro maabot nganit missile hit Iran. Pero inin pag uminto ton presyo produkto petrol ini na amo ba init baga makakagdoso hit bulan hit Marso para mataas na inflation ng mga forecast, Sir Chris? Okay, so mo pa nga aga haton nga tanan. Kuya Vince, kanini nga, there will be an economic consequence no of the war between Israel, America versus Iran, no? And we are experiencing it now. Yesterday, as you have mentioned, a number of gasoline stations, local gasoline stations, are increasing their prices. No? Although, I did not anticipate na medyo responsive sila, meaning napakabilis silang mag-respond doon sa epekto, possible effects ng supply shock on oil. No? So, but nonetheless, it's really expected that the consequence of the war will affect hindi lang yung Philippines but many countries across the globe. Kasi many countries are relying on oil products, at yung Philippines is a heavy importer of this oil products. So certainly by siguro ngayong first quarter, towards the end of the first quarter, we're anticipating na bumilis yung pagtaas ng presyo ng bilihin dahil nga sa pagtaas ng presyo ng oil products. Okay. So, kung masugad na hini, Prof, may taas ito na presyo ng produkto petrolyo, transportation cost, labi na nato mga ginaangkat, tikang haibang mga region ng mga produkto, inin dagmitin at mga pagsaka. So, kung mahuhin na laba pa ini nga gira dito, mas mahitaas pa ini ito nato mga presyo ng produkto, Prof? Well, another forecast is that bangin umabothin 100 pesos, no? Ang presyo it gasolina din locally haton. So that is a very huge spike, no? So diri kita certain kung ano ito't magiging outcome hitot era war, whether haliputay laba or within weeks or months, pero it certainly are the adverse economic consequences, no? We don't know kung hino ito't magiging winners and losers in a war, pero certainly many countries, including those from Asia, kasi badly hit yung Asia dahil sa reliance on oil products or commodities. So certainly pag tumaas pa yung time span ng war, there will be a number of us who will be affected, consumers and suppliers alike. Kasi yun nga, when the Strait of Hormuz was blocked by Iranian government, it affected 20% of the supply of the world oil products. And certainly with the engagement of the super economic power na US, talagang matatamaan tayo kasi we are dealing with this super economic power. Okay. So, may iguhinin is makakagdoso ito na inflation naton, dagmitit pagsaka is fuel, ikaduhan at pagkaon hinin, Prof, sugad? Well, more likely, Kuya Vince, kasi a lot of consumers are associating the increase of the price of oil products to the increase of the price of mga basic necessities or commodities, kagaya ng pagkain. So, nagiging usual na pattern yon na pag tumaas yung presyo ng gasolina, yung ibang sellers or suppliers nagsisitaasan din, ginagawa nilang rason, no, yung pagsaka ng pag-increase or pagtaas ng presyo ng gasolina or diesel or other oil products. Okay. Now, ano't magiging epekto liwat naging pagawas iton Malacanang igbutang 4-day work na laiton aton mga nagtatrabaho gobyerno, although executive branch pa man laito nida. Ano't magiging epekto liwat hinin? Well, on 4-day work on-site,
tapos one day siguro flexible or work from home. I think mitigating siya measure ng government, no, para makatipid. Pero I think there is a need for a number of mitigating measures, no, like for example yung well, for me, immediate suspension ng excise tax on oil products, kasi nga that's one way para hindi masyadong tumaas yung presyo ng ating gasolina or diesel. Otherwise, pag walang gawin at this point in time, tapos parisan pa ng medyo responsive na act ng mga supplier, ng sellers, local sellers, magkakaroon nga tayo ng malaking problema niyan. And ang magiging pinsala will definitely go to the consumers. Okay. Excise tax, amot baga tanggalon lanay para at least baka gurugin Hawaii ito naton mula ito naton pamalita produkto petrolyo. Prof, sugad. Oo, Kuya Vince. Temporary suspension of excise tax. Okay. So, well, dito naton mga produkto nga tikang halangyaw nga labnasan. Ano't mananabuhin na makakaya pa ba naton magapagpakapalit hinin na Prof, sugad hinin nga sitwasyon? Nga actually mamahal gihapon ito na mga transportation cost pala di na bisan nga ni kakulop ang mga tracking services na gastos na kuneren tag 100,000 balikan ito na fuel pala ito rin na Prof. Well, may nakita mga kuan aside hit pag-suspend temporarily excise tax on fuel, the government can also impose some grant mga fuel subsidies, no, para hitot mga transportation providers. And of course, with the current situation, many of the consumers will have lesser demand. Expected lesser demand on these commodities or products, kasi nga syempre nagsisitaasan na ngayon, no, dulot ng war between those Middle Eastern countries. Kasi nga ang war hindi lang siya limited sa tatlong bansa, 'di ba? Yung Iran, they have attacked the important sites ng ibang Middle Eastern countries like Saudi Arabia, Bahrain. So it's very difficult para sa marami. Okay. Anatong target nga inflation para hinin na 2026 malalapusan pa hinin Prof. Tungod hinin nga sitwasyon nagkanang bulan lahiton Marso. Well, we are expecting na magi-increase yung inflation rate na forecast dahil dito, pero I think the BSP or the Bangko Sentral ng Pilipinas is already anticipating this kind of supply shocks, no? Yung target na 2 to 4%, I think hindi naman siguro lalagpas pa doon, pero yun nga, if the war continues, pag masyadong malaki yung time span noon, baka nga ma-adjust yung ating inflation target to a higher percentage. Dahil pero magkakanit-kanit na ni Prof, kasi nagmahal itong produkto petrolyo, ma-increase pa, may panawagan increase pa masahe, then mag-increase ganit pa masahe, mananawagan natin increase sweldo, di ba, Prof? So ganun nagsusunod-sunod na ini. Well, ang pamasahe, I think there will be immediate calls, no, kasi nga dahil sa pag-increase presyohan gasolina, pero yung abrupt na pag-increase ng salary, I think kinakailangan niyang pag-aralan, no, kasi we cannot just simply increase the wages dahil doon sa nangyayari. Kaya nga the government will have to come in and then have mitigating measures, no, para hindi masyadong impactful yung nangyayari sa Middle East. They can do those temporary suspension ng excise tax, tapos magbigay ng mga fuel subsidies para hindi lumaki or lumobo yung presyo ng mga oil products and possibly yung mga bilihin natin in the future. Okay, pero solusyon na ba inin? Aside ito pag-suspended ng excise tax,
solusyon na ba ini para at least baga diri maapektuhan nga doro iton pag hatag at upat ka adlaw nga trabaho I mean Prof? Well, these are mixed solutions. So, kumbaga, with the imposition, temporary suspension ng excise tax, paresan pa ng, ng 4-day work suspension, we can save, certainly, no? Okay. And then, mamimitigate natin yung effects ng presyo ng bilihin. So, yeah. Okay. So, baga, niyan at mananab, hugot-hugot lang at baga sinturon, ang mga indiri kinahanglan, Prof, nga baga lakton, ay lanay pag kinalakat, andiri kinalang paliton, ay lanay, sugad lanay, Prof? So, kung nanunumdum ka, Kuya Vince, nohan una, aton advocacy since years before, no, na kailangan talaga, even diri kita nakaka-experience, so gadi nga mga economic shocks, kailangan talaga magtipid consumers, no? Okay. So labi na yan nga medyo problemado ito na aton situation in terms of oil supply. Okay. No, madamo nga supply chain it naaapektuhan. So madodoble taton pag-save. Then purchase only those necessities na kailangan talaga immediately ng ating family. And I really hope no na hindi tayo mag-experience ng panic buying and then yung hoarding ng gasolina at diesel, no, kasi marami ako nakikita na drum i-impact na, no. So we have to promote the social welfare, no. I know it's a common response pero siguro hindi naman sana masyadong madamot sa mga ganitong situation. Dire ba kurianit at mga negosyante liwat hasad itong mga negosyante kahit karagit mga negosyante mga tawo igawasit iyo kwarta lipat nira kung may mga hinabang di ba Prof kaya kasi tawo iton inin buying capacity nida inin buying power baga nagkakagawas good may capacity na makapalit kuno tira karuyag so inin Prof dire ba ni kurant at mga negosyante liwat it magiging epekto na dire kasi it pagtipid ada good magtitipid good magugutot sinturon maguhugot good Prof. At mga suppliers same gyapon it consumers maapektuhan gyapon iton hirap pero kung kikitaon naton it ira mga produkto nga gino-offer like for example gasolina, diesel, mga necessities of life iniya. Yes. So in short bisan pa nagtitipid it mga tao mapalit gihapon ni ra ini pero amulet it akon hangyon ta is let's be parang hindi natin masyadong gamitin yung situation no to gain more profit no like for example sabi mo nga kanina Kuya Vince no kahit we have sufficient stock pa they have responded immediately no by increasing the price almost 10 pesos and above compared to before. So, kung makikita natin, may mga gasolinahan pang the same pa din naman yung price. Around 58, 59 pesos for gasoline and some around 60 pesos for diesel. No? Pero yung iba, umabot na ng 70 or 80. So, I don't think, pag gawin kasi natin yun, that could cause a panic to the buyers, no? Baka sabihin nila very immediate na yung impact ng war, no, between the Middle Eastern countries. And yung respond ng consumers hindi natatapos yun dun sa gasolina or sa oil products. Certainly, baka mag-respond din sila dun sa pagkain, diba? So, magkakaroon yun ng multiplier effect. Okay. Hinabang dapat may dahin iyan Prof? Well, when you say hinabang no medyo kailangan ipag-isipan na ito niya kay although may nakita mga existing na assistance no given to the most vulnerable sectors of the community or society. So at this point in time very hindi siya immediate na may bibigay. So, kailangan talaga magtipid muna yung mga consumers and then the government i-in place nila yung mga measures, mitigating measures para hindi
maging grabe yung situation. Yun. Anyway, sige. Prof, ihatag ka mo gayon. Bami na kami sa nga dito raton mga kabugtuhan. Kaluyo nga sugan. Hinayo ka mga paningabot. Go ahead, Prof. Oo. Okay, so para natin mga consumers or buyers, I think kinakailangan natin yan na mag-tighten it aton belt, prioritize yung mga necessities, no? And then yung mga travels or work arrangements or yung mga hindi naman kinakailangan, hindi lang muna siguro natin bilhin, no? And for the ano naman, yung mga suppliers, yung mga sellers, lalo na yung mga affected ngayon nung oil supply shock, siguro maging prudent po tayo at hindi naman siguro natin masyadong samantalahin, no, yung situation para win-win yung situation both for consumers and sellers. Yeah. That will be all, Kuya Vince. Thank you so much, Professor Christopher Bakungan. Sir Chris, thank you so much. Kumuapay nga, good morning. Salamat, ha? Mga kabumbo, Professor Christopher Bakungan. Ato nakaupo na pagkaya na, mga kabumbo.